Magandang araw mga bata! Narito ang inyong self-learning module para sa edukasyon sa pagpapakatao, Quarter 1, Week 2 Video Guide. Nakikinig ba kayo ng balita sa radyo? Nagbabasa sa mga dyaryo at sa internet? Nanonood sa telebisyon at videos? Ano ang mga naging karanasan nyo sa paggamit sa mga ito? Nakatulong ba sa inyo ang mga impormasyong nakukuha sa pagbabasa, panonood at pakikinig? Meron tayong tinatawag na media. At may iba't ibang uri ng media. Sa pamamagitan ng media, tayo ay nakakakuha ng mga impormasyon at mga balita na may kinalaman sa pang-araw-araw nating kabuhayan, maaaring may kinalaman sa politika, kinalaman sa mga artista o mga sikat na tao, o di naman kaya ay may kinalaman sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran. Meron tayong iba't ibang uri ng media. Meron tayong pahayagan. Pahayagan o dyaryo. Ito yung mga printed materials na kadalasan ay paboritong basahin ni tatay at ni lolo. Magazine. Yung mga magazine naman natin, tulad din siya ng pahayagan, pero karaniwan ang nilalaman niya ay minsan ay may tema. Halimbawa, may mga magazine na para sa pagsasaayos ng bahay. Meron namang mga magazine na ginawa para sa mga gamers. Meron ding special na magazine na ginawa para sa pagluluto. Hindi tulad ng dyaryo or pahayagan, ang pahayagan kasi araw-araw siyang inilalathala or piniprint dahil ang laman niya ay yung araw-araw na naganap sa paligid natin. Radyo. Yung radyo, ito yung karaniwan na uri ng media na kung saan ay napakikinggan lamang natin yung mga taong nagbabalita. Ang paraan ng pagkuha natin ng impormasyon sa radyo ay sa pamamagitan ng pakikinig natin dito. Sunod, telebisyon. Yung telebisyon naman, ito ay isang uri ng media na kung saan naririnig at nakikita natin ang tagapagbigay ng balita. Sa telebisyon, nakikita natin ng harapan yung mga eksena ng balitang naririnig natin at nalalaman. Sa pamamagitan din ng telebisyon, nakakarating tayo sa mga lugar na kung saan nagaganap ang isang balita. May mga pagkakataon din na sa pamamagitan ng telebisyon, nababasa natin yung mga data o yung mga impormasyon na ibinibigay sa atin ng balita. So, meron tayong pakikinig, panonood, at pagbabasa sa pamamagitan ng media na telebisyon. Huli, yung tinatawag nating internet sa pamamagitan ng computer. Sa panahon natin ngayon, talamak na ang paggamit natin ng internet. Sa internet, nakakarating tayo sa iba't ibang sulok ng mundo na hindi na natin kailangang umalis sa pwesto natin. Kaya nating abutin yung mga tao nasa ibang bansa sa pamamagitan lang ng pag-type o di naman kaya ay pagtawag sa kanila via video call. Sa internet, nakakakuha tayo ng impormasyon na nagaganap kahit sa pinakamalalayong sulok ng mundo. Bukod pa doon, may mga pagkakataon na yung balitang nakikita natin sa internet o pangyayari ay live nating nakikita. Ang mga balita ay maaaring nakita, nabasa, o narinig mo sa radyo, pahayagan, telebisyon, o internet. Meron tayong dalawang uri ng balita. Una, yung magandang balita.
Ito ay mga balita na naglalaman ng mga positibong mga pangyayari, mga magagandang pangyayari. Yung isa naman ay tinatawag nating mapaghamong balita. Ito naman ay naglalaman ng mga pangyayaring may kinalaman sa karahasan, droga, at sexual. Karaniwan, ang mga mapaghamong balita ay naglalaman ng mga balitang hindi masyadong magandang pakinggan o di naman kaya ay naglalaman ng mga balitang masasamang kaganapan sa ating paligid. So, sa araw-araw nating pakikinig, panonood at pagbabasa, laging nating natatanaw at nakikita itong dalawang uri ng balitang to. Yung magandang balita at mapaghamong balita. Halimbawa, pagkakaroon ng vaccine para sa COVID-19 virus. Yan ay isang magandang uri ng balita. Another, pagsabog ng Bulkang Taal na nagdulot ng pinsala sa mga taong naninirahan malapit dito. Yan ay isang uri ng mapaghamong balita. Ngunit ang katanungan, bilang mag-aaral, ikaw, paano mo ginagamit ng wasto ang media at teknolohiya? Ang media at teknolohiya ay talamak na sa paligid natin. Abot kamay natin lahat ng uri ng media at teknolohiyang ito. Kahit maging sa cellphone mo, nararating mo ang pinakamalalayong uri ng balita. Pero ang tanong, paano mo ba ginagamit ang wasto ang media at teknolohiya? Halimbawa, kapag ikaw ay nakabasa ng mga balita na magaganda via internet, anong ginagawa mo? Kapag ka naman ikaw ay nakabasa ng mga balita tungkol sa artista o di naman kaya ay mga sikat na tao na naglalaman ng issue tungkol sa kanila, ano rin ang ginagawa mo? Pag nagpa-browse ka ng Facebook at may nakita kang balita na mapaghamon, sinishare mo ba to? Nilalike mo ba? Nagre-react ka ba? Naniniwala ka ba agad? O bilang isang mag-aaral, ginagamit mo ang mapanuring pag-iisip mo upang tuklasin kung dapat ka bang maniwala o hindi sa mga balitang ito. Pag ang balita ba ay maganda, ito ba ay iyong tutularan? Kapag pa ito ay mapaghamong balita, tutularan mo rin ba ito? Ang kasagutan ay nasa iyo. Pero hangad namin na sana sa lahat ng uri ng balitang matatagpuan mo at makakadaupang palad mo, sana gamitin mo ng wasto ang media at teknolohiya at gamitin mo ang iyong mapanuring pag-iisip. Yun lamang po ang ating pagbabahagi para sa ating self-learning module, Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 1, Week 2 Video Guide. Hanggang sa muli mga bata, paalam!